Himinto ka. Himinto ka ngayon din sapagkat maaaring lahat ng natutunan mo tungkol sa pera ay hindi totoo. Maaari mong gugulin ang buong buhay mo sa kasipagan at gayunpaman ay magtapos pa rin sa pagkakabaon sa utang. Nakita mo na ba itong mangyari? Mga taong mabubuti, tapat, ibinigay ang lahat na makakaya nila pero nananatiling nakagapos. Dahil hindi pala kasipagan ang sikreto ng pagyaman. Ang tunay na susi ay nasa ibang lugar. At narito mismo sa mismong videong ito, karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang mga extra lamang sa sariling pelikula ng kanilang buhay. Gigising, magtatrabaho, matutulog at ulitin. Palaging iniisip na ang pangunahing papel ay hindi kanila. Inagmamasdan ang mga katrabaho, mga sikat sa internet, mga matagumpay na negosyante, mga artista sa telebisyon at iniisip, kung ako'y ipinanganak lang na katulad nila, kung ako'y sinuwerte lang, kung ako'y may ganong talento. Ngunit hayaang sabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka walang ibang nagsabi pa. Ikaw ang manunulat ng script, ang director, at ang pangunahing bida sa pelikula ng iyong buhay. Ang problema lang, hanggang ngayon, marahil ay nabubuhay ka na parang isang karakter na may maliit na papel. Naghihintay sa utos ng iba kung kailan pwede mangarap, kung paano kikilos, at ano ang dapat gawin. Ito ay dahil, mula pagkabata, tinuruan tayong sundin ang tamang daan. Ang problema, ang tamang daan na iyon ay hindi natin pinili. Ito ay itinakda ng iba. Maaaring ng ating pamilya, ng paaralan, ng lipunan, at ang kinalabasan, isang henerasyon na matatandang punong-puno ng panghihinayang, takot at malayo sa sarili nilang kagustuhan. Ikaw ba, minsan, nararamdaman mong ganyan? Ngayon, himinto ka sandali at tanungin ang sarili. Malinaw ba sa iyo kung ano talaga ang gusto mong makamit sa buhay? Kaya mo ba itong ilarawan sa isang simpleng pangungusap na may lakas at layunin? Hindi ko tinutukoy ang listahan ng mga malabong hangarin tulad ng magkaroon ng mas maraming pera o maging masaya. Ang tinutukoy ko ay isang eksaktong larawan sa isipan mo, parang isang malinaw na litreto na kahit pumikit ka ay kita mong buo. Dito kadalasang natitigilan ang mga tao. Hindi nila alam kung ano ang gusto nila. At paano mo nga ba makakamit ang isang bagay na hindi mo kayang tukuyin? Tingnan mo, noong nagsimula ako, wala rin akong idea. Iniwan ko ang eskwelahan, naligaw ng landas, puno ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang dating ko ay isang kabiguan, mababa ang tingin sa sarili, at walang direksyon sa buhay. Nagtrabaho ako sa mga istasyon ng gasolina, naghugas ng sasakyan, nagpalit ng langis, kung anong meron, yun ang ginawa ko. At ang nakikita ko lang ay ang susunod na shift. Walang layunin, walang pangarap. Ngunit noong nabasa ko ang aklat na Mag-isip at Yumaman, may ilaw na sumindi. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nagsabi sa akin, pwede mong likhain ang buhay na gusto mo. At ang simula ng lahat ay ang desisyon na gustuhin ito. Higit pa roon, ang desisyong tanggapin na ikaw ang bida sa sarili mong istorya. Hindi ito naging madali sa simula. Sisigaw ang isipan, sino ka para mangarap ng ganyan? Paano kung hindi ito gumana? Paano kung mabigo ka ulit? Doon papasok ang takot, ang matagal mo ng kaaway, bulong ng bulong na mas ligtas kung mananatili kang hindi napapansin. Dahil sa kaibuturan ng marami, takot silang lumiwanag. Napansin mo na ba na minsan, hindi kabiguan ang kinatatakutan natin kundi tagumpay? Sapagkat ang tagumpay ay may kaakibat na pananagutan. Nangangailangan ito ng paninindigan. Nangangailangan na tumingin ka sa salamin at aminin. Ako ang may gawa nito. Akin ito. Naranasan mo na bang umetras bago tanggapin ang isang magandang oportunidad? Nakalikha ka na ba ng mga dahilan tulad ng hindi pa ito ang tamang oras? Kailangan ko munang maghanda. Masyado itong delikado. Madalas nating maranasan ang mga ganitong dahilan dahil pinalaki tayong iwasan ang hindi alam. Pero ang hindi alam ay doon mismo matatagpuan ang lahat ng hinahangad mo.
Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na maaaring magbago sa iyo. Ang malinaw mong iniisip, malakas mong nararamdaman, at paulit-ulit mong binibikas ay nagiging totoo. Isa itong batas. Kahit hindi mo ito paniwalaan, gumagana ito. Tulad ng grabidad, hindi mo kailangang paniwalaan para gumana. Naalala ko ang isang pag-uusap ko sa isang kaibigan na nangangarap makamit ang pangalawa niyang gantimpalang Oscar. Sabi ko sa kanya, gumawa ka ng litreto na hawak mo ang 2 tropeo. Kahit kailangan mo pa itong gawing gamit ang Photoshop. At araw-araw mong titigan ang larawang iyon. Sinunod niya ako. Sa loob ng ilang minuto, pinadala niya sa akin ang larawan. Ilang araw ang lumipas. Ginamit niya ang larawang iyon sa isang seminar. At ngayon, hawak na niya ang 2 tunay na Oscar. Maaaring tawagin mo itong pagkakataon. Ako, tinatawag ko itong malikhang imahinasyon na sinamahan ng paniniwala at pagkilos. Gumagana ito dahil ang ating isipan, sa ilalim ng kamalayan, ay hindi kayang pag-iba-ibahin ang tunay na karanasan at ang imeheng puno ng damdamin. Tinutugunan lang nito ang emosyonal mong nilalaman. At ngayon, tatanungin kita, ano ang palagi mong inuulit sa isipan mo? Mga larawan ba ng kabiguan, kakulangan, takot o pagtanggi? Sapagkat kung iyon ang laman ng isipan mo, iyon din ang ipinapadala mo sa universo upang ibalik sa iyo. Ngunit kung mulang ngayon, maglalagay ka ng isang malinaw na larawan ng buhay na gusto mong maranasan at ulitin ito araw-araw ng may damdamin, unti-unting sasabay ang mundo mo sa bagong pangingibabaw na iyan. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Heto ang hamon ko. Sa loob ng 7 araw, isulat mo araw-araw, 3 beses sa isang araw, ang ganitong pangungusap. Napakasaya at taos-puso akong nagpapasalamat ngayon dahil ako ang pangunahing bida ng aking buhay. May malinaw na layunin, direksyon at kasaganaan. Pero huwag mong isulat ng parang robot. Isulat mo ito ng may damdamin. Ipikit mo ang iyong mga mata at isalarawan ang eksena. Isabuhay mo ang eksena. At mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong tindig, ang iyong mga desisyon, at peti na rin ang mga palatandaan sa iyong paligid. Tandaan mo, walang nagbabago sa labas kung hindi muna nagbabago sa loob. At ang unang hakbang ay hindi tungkol sa pag-abot ng anumang tagumpay. Ang totoo, ito ay ang matibay na desisyon na hindi mo napapayagan ang iyong sarili na mamuhay bilang isang extra sa sariling kwento ng buhay. Ang kapangyarihang pumili ay nasa iyong mga kamay. Noon pa man, sa ngayon at magpakailanman. Ang isip ng tao ay may hahalin tulad sa matabang lupa. Wala itong pinipiling itanim. Anumang uri ng binhi ang ilagay mo roon, maging ito man ay punla ng kasaganaan o ng kakulangan. Ito ay tutubuin at palalakihin ng may buong lakas. Ang suliranin, karamihan sa mga tao ay paulit-ulit na nagtatanim ng masamang damo habang umaasa na aani sila ng mga bulaklak. Ang lupa ay hindi nagtatanong kung maganda o masama ang iyong itanim. Maaari kang magtanim ng butil na maize o butil ng nakalalasong halamang gaya na kamandeg na belladonna sa magkalapit na bahagi ng lupa. Gagawin ng lupa ang pareho. Bibigyan ng sustansya, patutubuin at gagawing totoo. Ganito rin kumikilos ang ating isipan. Kapag pinakain mo ito ng mga ideya ng takot, pagdududa, sama ng loob o kabiguan, ang iyong hindi malay na pag-iisip ay hindi tinatanggihan ang mga iyon. Bagkus, tinatanggap niya ito at agad na nagsisimulang isakatuparan ang mga iyon. Kaya napakahalaga na bantayan mo ng mabuti kung anong mga iniisip at pinaniniwalaan mo. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa automatikong pag-ugali. Paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang, hindi ito para sa akin, mahirap ang pera, yumayaman lang ang ipinanganak na mayaman. Sa bawat ulit ng ganitong mga paniniwala, ito'y nagiging mga butil ng ideya na unti-unting lumulubog sa matabang lupa ng isipan. At dahil ang lupa ay walang kinikilingan, ginagawa nitong realidad ang anumang itinanim. Isipin mo mabuti kung ilang pagkakataon na ang dumaan sa harap mo pero pinalampas mo. Baka dahil sa takot o sa kawalan ng tiwala sa sarili.
O dahil sa matagal mo ng paniniwalang hindi mo kayang gawin. Hindi mo ito kasalanan. Ito ay bunga ng mahabang panahong ikaw ay naprograma ng mundo mula sa iyong mga magulang, guro, palabas sa telebisyon hanggang sa kultura ng lipunan. Inalaki kang matutong makaligtas, hindi yumaman. Ngunit narito ang magandang balita. Kagaya ng isang magsasaka na pwedeng bunutin ang damo at magtanim ng bagong halaman, maaari mong muling ayusin ang iyong isipan. Pwede mong palitan ang mga paniniwalang pumipigil sa iyo ng mga ideya ng kasaganaan, ang pagiging karapat-dapat ng sariling kapangyarihan. At kapag nangyari ito, magbabago ang mga resulta. Hindi dahil nagbago ang mundo sa labas, kundi dahil pinalitan mo ang butil na nasa loob mo. Naalala ko nang minsan kong iminungkahi sa isang kaibigan na gustong makamit ang isa pang parangal mula sa akademya na likhain niya sa kanyang isipan ang imehe ng sarili niyang may hawak ng 2 tropeo, isa sa bawat kamay. Kahit pala raw ang ginawa lamang sa tulong ng isang aplikasyon sa computer. Agad niya itong ginawa. At higit pa roon, araw-araw niyang pinagmamasdan ang imeheng iyon. Akiramdam niya ay totoo na iyon. Hindi lang siya umaasa, ipinamumuhay na niya sa damdamin ang hinaharap na gusto niyang dumating. Hindi ito kathang-isip. Ito ay pinatutunayan ng agham ng utak. Ayon sa mga pag-aaral ng isang tanyag na unibersidad sa lungsod ng Cambridge, Estados Unidos, hindi natutukoy ng eting utak ang kaibahan ng isang karanasang totoo sa isang matindi at damdaming tagos na imahinasyon. Ereho ang bahagi ng utak na naaaktiba. Ibig sabihin, kapag malinaw mong naiisip, malalim ang nararamdamang damdamin at paulit-ulit mong nililikha sa iyong isipan ang isang sitwasyon, literal mong sinasanay ang iyong utak na tanggapin iyon bilang katotohanan. At kapag tinanggap na iyon ng isip bilang totoo, ito'y lilitaw sa iyong katawan, kilos, desisyon at sa huli, sa iyong mga resulta. Napansin mo ba na kapag naniniwala kang may mangyayaring masama, parang ang buong daigdig ay nakikisama para matupad ang pangit na pangitay na iyon? At sa kabilang banda, kapag mataas ang iyong kumpiyansa, buo ang iyong pesya, at mataas ang enerhiyang inilalabas mo, tila lahat ay nakakaisa para magtagumpay ka? Hindi ito tsamba. Ito ay dahil sa antas ng enerhiya na inilalabas mo, isang dalas na umaakit ng bagay na karesonansya nito. Ngayon, tumigil ka saglit at pag-isipan, anong klaseng mga idea ba ang patuloy mong itinatanim sa iyong isipan nitong mga nakaraang linggo? Madalas ka bang nakapokus sa kakulangan o sa kasaganaan? Sa kabiguan o sa tagumpay? Anong impormasyon ang pinapakain mo sa iyong sarili? Mga balitang nagpapalaganap ng takot o mga ideyang nagpapaalawak ng pag-asa? Kapag palagi mong sinasabi sa sarili mo na, hindi ito gumagana, tama ka. Hindi na ito gagana para sa iyo. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil ang mismong iniisip mo ay kabaliktaran ng iyong ninanais. Ang isipan ay hindi kumukontra. Ito ay sumusunod lamang. Sabi ko nga ng maraming beses sa aking mga estudyante, kaya mong likhain ang sarili mong ekonomiya. Kahit pa may krisis sa labas, kahit pa nag-aaway ang mga leader ng bansa, kahit pa bumabagsak ang kalakalan, ang tunay na ekonomiya ay ang iyong panloob na dalas. Ang iyong panlabas na realidad ay refleksyon lamang na kung ano ang pinahihintulutan mong tumubo sa hardin ng iyong isipan. At hindi ito tulang may damdamin. Ito ay simpleng pagmamasid. Noong binago ko ang aking pananaw, sa simula wala pa akong edukasyon, kayamanan o koneksyon. Pero nabago na ang aking panloob na pagtingin sa sarili. Nagsimula akong makita ang sarili ko bilang isang taong kayang magtagumpay. At nang ito ay tuluyang naitanim sa kalooban ko, para bang bigla na lamang bumukas ang mga pinto. Nagsidating ang mga pagkakataon. Nagsilabasan ang resulta. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ako ang unang nagbago. Ngayon, ikaw naman. May nais akong imungkahing pagsubok. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang larawan na sumisimbolo sa bagay na gusto mong makamit. Maaring ito ay litrato, isang pangungusap, o isang guhit. Basta ito ay bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ilagay mo ito sa lugar na madalas mong makita araw-araw
sa salamin, sa pintuan ng refrigerator, o sa harap ng iyong cellphone. At sa tuwing titingnan mo ito, huwag lang basta tumingin, maramdaman mong totoo na ito. Mapapansin mong may nagbabago. Ang mga idea mo ay uusog. Mag-iiba ang pakiramdam mo. Maging ang mga tao sa paligid mo ay makakaramdam nito. Sapagkat ang lupa ng iyong isipan ay tinatamnan ng bagong binhi, at kapag ito ay inalagaan ng may tiyada, siguradong mamumulaklak. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay magpasya kung anong uri ng binhi ang nais mong itanim. Ang natitirang bahagi, ang isipan ang bahala roon. Palagi naman nitong nahanap ang paraan noon pa man, at patuloy itong gagawin. Lahat ng bagay ay nasa estado ng paggalaw. Walang kahit anong exempted. Ikaw, ako, ang upuang inupuan mo, ang pera, mga pagkakataon, ang lahat ay pawang enerhiya na gumagalaw sa iba't ibang antas ng pag-vibrate. Maaring hindi ito naipaliwanag sa iyo, deity, ngunit ang katotohanan ay, hindi mo maaaring maakit ang isang bagay na hindi umaayon sa dalas ng enerhiya na iyong ipinapadala. At dito karaniwang nauuntog ang karamihan ng mga tao. Gumugugol sila ng maraming taon sa pag-aaral, pagsusumikap, pagkuha ng iba't ibang kurso, pagbubuhos ng panahon at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling pangkaraniwan at kulang ang mga resulta. Sa kanila sinasabi, hindi patas ang buhay. Subalit ang katotohanan ay hindi ito kawalan ng katarungan. Ito ay kakulangan sa pagkakaayon. Maaaring nasa maling antas ng pag-vibrate ka. At tulad ng deity, sumusunod ang universo at ibinabalik sa iyo eksaktong pareho ng enerhiyang iyong pinapadala. Ang batas ng attraction na madalas nababanggit pero kadalasang hindi naunawaan ng tama ay hindi gumagana na mag-isa. Isa lamang ito sa ilalim ng mas mataas na batas, ang batas ng pag-vibrate. Ito ang totoong naghahari. Lahat ng bagay na nararamdaman mo ng may lalim, maging ito man ay takot o pananabik, kawalan ng kumpiyansa o matibay na paniniwala, ay nagpapadala ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay kumukuha ng mga tao, pangyayari, oportunidad at resulta na tugma sa parehong vibration. Hindi mo na-attract ang kung anong gusto mo. Ina-attract mo kung ano ka. Kaya kahit na anong tindi pa ng iyong kagustuhan na magbago ang iyong buhay, kung ang panloob mong enerhiya ay puno ng kakulangan, tagdududa at pangamba, ito pa rin ang babalik sa iyo, gaano ka man kasipag. Maaaring ang iyong kamalayang isipan ay nagnanais ng kasaganaan. Ngunit kung sa kaibuturan ng iyong isipan ay nakakabit ang mga paniniwalang, hindi ako karapat-dapat, hindi ito para sa akin, o masyadong mahirap ito, ang iyong buhay ay ikot lang sa parehong direksyon, paulit-ulit. At ito ang nangyayari sa karamihan ng mga tao. Hindi ko ito natutunan sa teorya lamang, naranasan ko ito na personal. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang matatalino at kwalipikadong mga tao na naubusan ng yaman, habang ang iba naman, kahit walang formal na edukasyon, ay nakapagtayo ng malalaking negosyo at kabuhayan. Paano mo ipaliliwanag iyon? Enerhiya. Habang ang ilan ay nagpapadala ng enerhiya ng takot at limitasyon, ang iba ay kumikilos sa vibration ng paniniwala, katiyakan, at karapat-dapat na pagtanggap. Ako mismo ay naging saksi at bahagi ng prosesong iyon. Dumating ang panahong kahit wala akong natapos, walang koneksyon, at may sunod-sunod na kabiguan sa nakaraan, nagsimula akong gumalaw sa bagong frequency. Isinabuhay ko ang imahe ng isang taong mayaman, matagumpay, at kontento. Kumikilos ako na tila isa na akong ganoong tao. Iniisip ko na parang narating ko na ito. Kumilos ako na para bang naroon na ako. At nang magbago ang aking vibration, nagsimulang magbago rin ang mundo sa paligid ko. Ang mga bagay na dati ay tila impossible. Unti-unting nangyari. Hindi ito dahil sa tsamba. Ito ay dahil sa tamang pagkakaayon ng aking enerhiya. Napansin mo na ba na may mga taong parang likas na ina-attract ang tamang pagkakataon, samantalang ang iba ay buong buhay nagpakapagod ngunit walang napala? Hindi ito swerte. Ito ay dalas ng enerhiya. Kapag ikaw ay nasa parehong frequency ng tagumpay, kusa itong lumalapit sa iyo.
Ang mga tamang tao ay dumarating. Ang mga pinto ay kusang bumubukas. Ang mga pag-uusap ay nangyayari sa tamang oras. Sa halip na lumaban sa agos ng buhay, ikaw ay napapasama sa daloy nito. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo ng tapat. Sa anong frequency ka kumikilos nitong mga nakaraang araw? Mas tinanghahawakan mo ba ang pasasalamat? O mas madalas kang nagrereklamo? Mas puno ka ba ng tiwala? O unang pag-aalinlangan? Mas ramdam mo ba ang sigla? O ang pagkabagot? Sapagkat ang iyong vibration ay hindi nakabatay sa kung ano lang ang gusto mong makuha. Ito ay nililikha mula sa iyong pinaka-konsistenteng damdamin. At ito, kaibigan, ay siyang bumubuo ngayon ng iyong katotohanan. Noong minsang nagpagawa ako ng isang buong studio ilang hakbang lang mula sa aking tahanan. Isang lugar kung saan maaari kong ipadala ang aking mga nilalaman sa buong mundo. Hindi ko inakala dati na magiging possible ito. May mga automatikong kamera sa kisame, may napakatahimik na tunog sa paligid, at control sa production gamit ang cellphone lamang. Hindi ko kailangang humingi ng permiso kanino man. Hindi ko kinailangang humanap ng puhunan. Dahil bago pa ito may sakatuparan sa pisikal na mundo, ang loob ko ay nasa parehong frequency na nito. At kapag ganito ang nangyayari, kusa kang nilalapitan ng mga bagay. Hinahatak sila ng vibration mo. Hindi ito may iwasan. Ara itong pagtutok sa isang istasyon sa radyo. Kapag tumama ka sa tamang dalas, maririnig mo ang musika. Ganoon din ito sa pera, sa mga relasyon, sa kalusugan, sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ibinibigay ng universo ang gusto mo. Ibinibigay nito ang kung ano ang vibra mong pinapadala. Maaaring magpumilit ka para makuha ang tagumpay sa loob ng maikling panahon, magsakripisyo ka, mapagod ka, pero kung hindi tugma ang vibration mo, hindi ito tatagal. Dahil sabotehin mo rin sa huli ang isang bagay na hindi naaayon sa kung sino ang tunay mong pinaniniwalaang ikaw. At diyan nakasalalay ang susi. Kailangang baguhin mo muna ang vibration mo bago ka pa man asahang makakita ng pagbabago sa mga resulta. Hindi ang pera ang magpaparamdam sa iyo ng kasaganahan, kundi ang pakiramdam ng kasaganahan ang magdadala ng pera. Hindi ang pag-ibig ang magpapapuno sa iyo, kundi ang pagiging buo mo sa sarili ang siyang makakaakit ng tamang pag-ibig. Ayon sa isang pananaliksik mula sa Journal of Positive Psychology, ang mga taong regular na nakakaranas ng matataas na emosyonal na estado, tulad ng pasasalamat, kasiyahan at pagmamahal, ay may mas mataas na tsansang umaabot sa kanilang personal at financial na mga layunin ng 23% kumpara sa mga taong namumuhay sa ilalim ng tensyon at pagkadismaya. Patuloy ng pinapatunayan ng agham ang mga turo na ilang dekada ko nang ibinabahagi. Nais mo bang baguhin ang iyong buhay? Kung gayon, itigil mo na ang pagsubok na baguhin ang lahat sa labas. Simulan mong ayusin kung ano ang nilalabas mo mula sa loob. Itun mo ang iyong isipan at damdamin sa realidad na gusto mong maranasan. Isipin, damhin, kumilos, ulitin, at higit sa lahat, maging ikaw mismo ang mismong bagay na gusto mong matanggap. Hindi malayo sa iyo ang tamang dalas. Nariyan na ito, handa ng tugunan ka. Kailangan mo lamang ayusin ang iyong panloob na dalas. At kapag nagawa mo iyon, wala nang mananatiling katulad ng dati. Dahil sa wakas, ang buong pagkatao mo ay makikipag-ugma na sa tunay mong potential. At ang lahat ng talagang nakalaan para sa iyo ay kusa ng lalapit. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong matatalino, masipag, laging nag-aaral, pero taon-taon, pareho pa rin ang resulta sa buhay? Binabasa nila ang mga aklat, sumasali sa mga kurso, dumadalo sa mga seminar, sinusulat pa ang mga natutunan. Alam nila ang dapat gawin, alam din nila kung saan sila nagkakamali, pero kahit ganoon, parang wala pa ring nagbabago. May dahilan ito. Sapagkat ang kaalaman lamang ay hindi sapat upang tunay na magbago ang buhay. Ang pag-unawa sa antas ng isipan ay unang hakbang lamang. Ara may iba talaga ang iyong realidad. Kailangang bumaba ang pagkaunawang ito hanggang sa pinakaloob ng iyong kamalayan, sa antas ng iyong subconscious.
Doon lamang ito magiging bahagi ng iyong paniniwala. At doon pa lamang ito magsisimulang lumikha ng panibagong resulta. Ang totoo, maaari mong paulit-ulitin ang mga positibong pangungusap, kabisaduhin ang mga prinsipyo ng tagumpay, at banggitin pa ang mga author na kilala mo. Ngunit kung hindi ito nakaugat sa iyong paniniwala tungkol sa sarili mo, hindi magbabago ang direksyon ng iyong buhay. Parang umaabante ka, pero ang totoo, ikot-ikot ka lang sa parehong lugar. Para sa akin, laging malinaw ang palatandaan. Kapag hindi nagbabago ang resulta, ibig sabihin, hindi pa rin nababago ang panloob na sistema, ang iyong paradigma. Ang paradigma ay parang isang programang nakatanim sa iyong isipan. Ito ang nagdidikta ng iyong mga kilos, reaksyon, pagtingin sa mundo, at mga nakadawian, at madalas, hindi mo man lang namamalayan. Ito rin ang siyang pumipigil sa iyo kung susubok ka ba o hindi, kung susuko ka ba sa unang hadlang, o kung sisirain mo ang iyong sariling tagumpay kapag malapit mo na itong makamit. Kaya kahit matapos ang pagbabasa ng 20 aklat tungkol sa kayamanan, marami pa ring nananatiling kapos. Dahil ang nabasa lamang ay ang isipan, pero hindi na programa muli ang panloob na kamalayan. Ang mas nakapagtataka pa, marami sa mga taong ito ang naniniwalang sapat na ang pagkaintindi. Sinasabi nilang, alam ko na iyan. Pero ang tanong ko, nagbago na ba ang mga resulta mo? Dahil iyon ang tunay na sukatan. Iyon ang nagsasabi kung ano talaga ang naintindihan mo ng buo. Maaari mong ulit-ulitin ang ideya ng kasaganaan ng 1,000 beses, pero kung nararamdaman mo pa rin ang kakulangan tuwing tinitingnan mo ang laman ng iyong bangko, ibig sabihin, hindi pa talaga naging bahagi ng iyong pagkatao ang kasaganaan. Naalala ko ang isang particular na yugto sa aking buhay. Noon ay nagtatrabaho ako sa brigada ng mga bumbero sa lungsod ng Toronto. Ligtas ang trabaho, may tiyak na suweldo, at malinaw ang landas ng promosyon. Pero sa kaloob-looban ko, may bulong na nagsasabing may mas malaki pa akong misyon. Hindi ko pa alam kung ano iyon, pero alam kong hindi iyon ang tamang lugar para sa akin. Kaya ginawa ko ang tila kabaliwan, nagbitiw ako. Walang kasiguraduhan, walang planong reserba. Tanging paniniwala lang na kailangan makatugma ang alam ko sa pamumuhay ko. At nagtayo ako ng negosyo sa paglilinis. Wala akong karanasan, wala ring pondo, at wala akong natapos na kurso. Ang meron lang ako ay matibay na paniniwalang magtatagumpay ako. Sa unang taon, kumita ang kumpanya na mahigit sa $100,000 na sa perang gayon ay tinataya mahigit sa $500,000 piso. At hindi iyon dahil sa suwerte. Iyon ay dahil bago na ang laman ng aking isipan. Iba na ang takbo ng aking paniniwala. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo ng buong katapatan. Ilang beses ka nang nakaisip ng napakagandang idea na hindi mo naman isinakatuparan? Ilang ulit ka nang nagsimula ng isang bagay pero hindi mo tinapos? Ilang pangako sa sarili ang ginawa mong baguhin ang iyong buhay pero 1 linggo lang, balik ka na sa dati mong ugali? Hindi iyan kakulangan sa determinasyon. Iyan ay paninindigan ng luma mong paradigma. Iyan ang luma mong programang gustong panatilihin ka sa dati mong kalagayan. Dahil nilikha ito para sa isang layunin, upang huwag mabago ang sistema. Pero hindi ka kailangang manatiling alipin nito. May paraan para makawala, at ito ay nagsisimula sa loob. Gusto mong malaman kung tunay ka nang nagbago. Tumingin ka sa iyong mga resulta. Silipin mo ang laman ng iyong bangko, ang lagay ng iyong kalusugan, ang kalidad ng iyong mga relasyon, ang mga ginagawa mong araw-araw. Iyan ang malinaw na refleksyon ng kasalukuyang antas ng iyong kamalayan. At tandaan mo, hindi ito para sisihin ka. Ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan. Sapagkat kung ang mga bunga ng iyong buhay ay galing sa loob mo, ibig sabihin, pwede mong baguhin ang mga resulta sa pamamagitan ng pagbabago sa iyong kalooban. At ang pinakadiretsong paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng kombinasyon ng paulit-ulit na pagsasanay at malalim na damdamin. Araw-araw, kailangan mong isawsaw ang iyong sarili sa mga bagong idea at hayaan mong madama mo ito.
Kailangan mong kumilos na parang ikaw na ang taong gusto mong maging. Kailangan mong mag-practice. Kailangan mong makaramdam. Kailangan mong magdesisyon. At ulitin ito ng ulit-ulit hanggang maging likas na sa iyo. Ayon sa isang pag-aaral ng University College London, tinatayang 66 na araw ang kinakailangan para mabuo ng matatag ang isang bagong ugali sa ating utak. Ibig sabihin, kung paulit-ulit mong isasagawa ang isang bagong gawi o kaisipan araw-araw, may kakayahan kang baguhin ang takbo ng iyong panloob na sistema. At doon nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat technical na detalye ngayon. Pero kailangan mong yakapin ang katotohanan ito habang hindi mo binabago ang iyong paniniwala at paradigma. Walang panlabas na tagumpay ang tatagal sa iyo. Maaaring kumita ka ng pera, pero mawawala rin ito. Maaaring makatagpo ka ng maganda at masayang relasyon, pero masisira mo rin ito. Maaaring masimulan mo ang isang proyekto, pero aiwan mo rin sa gitna. Dahil ang iyong panloob na sistema ay laging pipilitin kang bumalik sa nakasanayang kalagayan. Kaya ang tanong ay ito, hanggang kailan mo hahayaang manatili ka sa ibaba na tunay mong kakayahan? Hanggang kailan mo tatanggapin na sapat na ang kaalaman sa halip na tunay na pamumuhay? Dahil ang tanging pagitan ng buhay na meron kang ngayon at ng buhay na talagang gusto mo ay kung gaano ka kahandang baguhin ang sarili mo sa kaibuturan. At ang pagbabagong iyon, nagsisimulang ngayon. Hindi kapag gumanda na ang sitwasyon. Hindi kapag handa ka na. Nagsisimula ito sa sandaling maunawaan mo na ang tunay na pagbabago ay hindi nagaganap sa isipan lamang. Ito ay damdamin. Ito ay enerhiya. Isa itong pagbabago sa paraan ng pagkilos. At kapag nagsimula na itong mangyari, unti-unti nang sumasabay ang buhay. May mga taong magbabago, may mga pagkakataong magbubukas, may mga ideyang biglang susulpot, at ang takot ay unti-unting mababawasan. Dahil ang mundo sa labas ay isa lamang salamin ng kung ano ang nangyayari sa loob mo. At ngayon, ikaw na ang nasa posisyon para mamuno. Napansin mo ba kung paanong halos lahat ay takot mawalan ng katiyakan? Hinahanap nila ang seguridad, ang kaayusan, ang paulit-ulit na routine na walang sorpresa. Gusto nila ng buwan ng sahod, isang tahimik na buhay, isang plano na halos walang panganib. Ngunit ang hindi nila napapansin, at ito marahil ang pinakapusong mensahe ng pag-uusap natin ngayon, ay na ang sobrang pagkahumaling sa seguridad ang siyang pumapatay sa posibilidad nilang mamuhay ng isang pambihirang buhay. Ang seguridad na iyong hinahangad ay siyang nagpapabagal sa iyo. Nilalagay ka nito sa mga trabahong kinamumuhian mo, sa mga relasyong wala ng saysay, sa mga gawin na hindi tugma sa tunay mong pagkatao. At alam mo kung bakit. Dahil ang seguridad ay hindi isang tunay na halaga, isa lamang itong ilusyon na nilikha ng iyong isipan upang ikaw ay protektahan mula sa hindi mo pa alam. Mula pagkabata, tinuruan kang huwag magkamali, huwag lumihis, huwag sumubok ng bago. At sa paglaki mo, naging isang taong takot kang mabigo at dahil dito, natutunan mong matakot ring mabuhay. Naisip mo na ba kung ilang pagkakataon na ang hindi mo tinangkad dahil sa takot na hindi magtagumpay? Ilang ideya ang isinantabi bago mo pa man sinubukan? Ilang mga pangarap ang iniwan mong nakatago? Inasahang may darating na tamang panahon na kailanman ay hindi dumating. Ang totoo, ang tamang oras ay hindi umiiral. Ang meron lang ay ang tapang na magsimula, kahit natatakot. Kahit walang kasiguruhan, karamihan ay kumikilos lamang kapag pakiramdam nila ay ligtas na. Ngunit ang mga tunay na nagtatagumpay ay iyong gumagalaw kahit hindi sigurado. Alam ko ito dahil dinaanan ko ring. Sa simula ng aking paglalakbay, ako ay naglilinis ng mga opisina, nagwawalis ng mga sahig, gumagawa ng mga trabaho na ni wala man lang karangalan. Wala akong diploma, wala akong koneksyon, wala akong resumeng magpapahanga sa kahit sino. Ngunit may isa akong bagay, isang desisyon mula sa kaibuturan ng aking pagkatao, ang hindi na mamuhay ng isang maliit na buhay. Kapag totoo mong pinili ito, may nagbabago.
Para kang lumalakad sa isang daang hindi nakikita ng karamihan. At habang ikaw ay sumusulong, may mga taong magsasabing ikaw ay nasisiraan ng bait na dapat kang maghinay-hinay, na kailangan mong maging makatotohanan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang pagiging makatotohanan ay isang bitag ng karaniwan. Ang mga realistiko ay naghihintay na magbago ang mundo. Ngunit ang mga may pangitain, sila ang gumagawa ng pagbabago. At ang desisyong ito ay nagsisimula sa isipan mo. Naalala ko ang isang particular na karanasan. May nakilala akong binatang napakatalino, puno ng idea, ngunit nakakulong sa isang trabahong labis niyang kinamumuhian. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya umaalis. Ang sagot niya, ligtas dito. May mga bayarin ako. At ang isinagot ko, ipinagpapalit mo ang buong buhay mo para lang sa bayarin sa kuryente. Tumama sa kanya iyon na parang biglang hampas. Umalis siya sa trabaho. Makalipas ang 2 taon, may sarili na siyang negosyo, mas malaya kaysa kailanman. At sinabi niya sa akin, akala ko noon, ang seguridad ay aking kanlungan. Pero nalaman ko, iyon pala ang kulungan ko. Ang kaligtasan ay comfortable. Ngunit ang kalayaan ay makapangyarihan. At kung nais mong maging tunay na malaya, kailangan mong kayanin ang hindi comfortable. Kailangan mong masanay sa kaba, sa kawalan ng katiyakan, sa mga araw na tila walang saysay ang lahat. Ngunit mapapansin mong sa mga araw na iyon ka pinaka natututo at lumalago. Ayon sa isang pananaliksik ng American Psychological Association, ang mga taong kusang humaharap sa mga hamon sa labas ng kanilang comfort zone ay mas nakakabuo ng emosyonal na tibay, malikheng pag-iisip, at tunay na kasiyahan sa buhay, kumpara sa mga laging hinahanap ang tiyak at ligtas na kapaligiran. Sa madaling salita, ang panganib ay hindi kalaban. Ito ay isang guro. Itinuturo nito sa iyo ang magtiwala, ang magpesya, ang lumikha, ang lumago. At marahil hinihintay mong may magsabi sa iyo, pwede na, ligtas na, tama na ang lahat. Ngunit ang taong iyon ay hindi darating. Dahil walang ibang pwedeng magbigay sa iyo ng pahintulot para mabuhay ng buo, kundi ikaw lang. Kaya't ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hanggang kailan ka magtatago sa likod ng peking kaligtasan? Hanggang kailan mo pipiliin ang pamilyar ngunit malungkot, kaysa sa hindi mo pa alam na maaaring magdala sa iyo ng kasiyahan? Kung nararamdaman mo may boses sa loob mo na sumisigaw ng mayroon pang mas malaki para sa iyo, huwag mo yang balewalain. Iyan ay ang kaluluwa mo, tinatawag ka na. At hindi ito titigil hanggat hindi ka humahakbang. Hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang magpasya. Dahil sa huli, ang tanging tunay na panganib ay ang mabuhay ng isang buhay na hindi naging karapat dapat mabuhay. Ang mahalaga mong dalhin mula rito ay ito. Ang kaligtasan na paulit-ulit mong hinahanap ay hindi ang magpapalaya sa iyo, ito ang humahadlang sa iyo. Ang tunay na usapin ay hindi tungkol sa panganib, kundi sa desisyong hindi nahayaang ang takot ang mamuno sa buhay mo. Hindi ka isinilang para lang mabuhay. Isinilang ka upang lumawak, umesenso, at maranasan ang kagandahan ng buhay sa kabuuan nito. At ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa sandaling piliin mong maging matapang kaysa maging komportable. Ngayon, kung naramdaman mong may tinamaan sa iyo rito, kung may bahagi sa iyo na tila biglang nagising, ang susunod mong hakbang ay naghihintay na. Panoorin mo ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. Doon, aakyat ka pa ng isang hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan, at kahit isang bahagdan lang, ay magiging mas mabuting bersyon ka ng iyong sarili. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Magkikita tayo muli sa susunod na video. Nandoon ako, naghihintay sa iyo.